Okay, good morning po sa inyong lahat. Ito na naman si Dr. Eugene Tan. Ngayon po ay magbabakuna po sila dito sa breeders ng Coryza. So papakita po natin sa inyo kung paano ginagawa nitong actually mga kababaihan pa to kung tutusin, mga gumagawa at mga mas bata po kaysa doon sa mga mas eksperyensadong mga vaccination crew na nakita ko. So iba yung sistema dito, mas hindi stress ang manok. Kung makikita nyo, mas kalmado ang mga tao, ang mga nagbabakuna, at hindi masyadong magaslaw, no? At tulad ng ibang naobserbahan natin. Ito po Coryza ang ibabakuna. Mamaya tatanong natin kung ano na yung actual na edad nito, kung may idea sila. Ito po ay Highline W80 plus na breeders. Okay, so yung mga bakuna nila naka-prepare na. Ito, ganyan lang pangharang nila. Hindi na nila kinailangan pambugawin o bulabugin pa ng sako yung mga manok dito. At kung makikita nyo, sa baba niyan, kayang lumipad ng manok. Ideally, sana mas mataas yan. Pero dito, mas relax naman actually yung sistema nila dito. Kaya panoorin natin kung ano yung mga ginagawa nilang actual dito. Ito yung mga mas bata pa to kung tutuusin, na mga vaccination crew. Pero, mas sila, kung tutuusin, mas organized. Ayun. So sinisimot na lang yan. Tapos tulad ng mga nabanggit ko, dito hindi sila ganun kasiksikan kung mag-urong ng manok. Hindi po katulad doon sa iba doon sa south na kung tutusin, mas magagaslaw pa nga eh. Kumpara dito, malayong diferensya. Pati po sa uri ng pagbabakuna. Maayos po magbakuna yung mga dito. Kaya ito po lagi yung pinapakita ko sa inyo, na dapat ma-inspire kayo, dahil isipin nyo, mga mas bata to pero mas disiplinado sila magbakuna. Tingnan nyo po tamang-tama to, nandito tayo ngayon sa naabutan natin ang pagbabakuna nila. Ngayon Sabado, yung iba dito mga nagpa-part-time, mga estudyanteng iba rito kung tutusin. Ito yung part-time nila pagka walang pasok. Ito, tanungin natin yung supervisor kung ilang weeks na to pagbalik. Ayun, nasa likod natin. Tapos makita nyo rin dito yung paano yung sistema nila ng intramuscular injection. Ma'am, ilang na to? Ilang weeks na to? 6 weeks. 6 weeks and 1 day. Okay, 6 weeks and 1 day to. Highline W80 plus. Panoorin natin paano magbakuna. Op, nalaglag. So tuloy natin, tignan natin kung paano maghuli ng mga manok ito, at titignan natin kung paano sila magbakuna. So yun, tignan nyo hindi sila hindi sila dito, bihirang-bihira ako makakita ng manok na napipilayan dahil sa paghuli pa lang. Yun ang epekto pagka tayo ay masyadong brutal humuli. Dapat talaga dahan-dahan lang at hindi talaga hinahabol na parang kriminal ang manok. So yun, nagpe-prepare sila doon. Yung mga pambakuna naka-prepare na, may konting ice gel yung kanilang bakuna, at nalinis na yung kanilang mga syringe. So ang mga vaccinator, ayun, nasa kabila ng pen. Pagkabakuna, ilalagay na yon diretso doon sa kung nasaan ang pwesto nila.
Ito naman yung mga humuhuli. Tingnan nyo kung paano humuli, oh. Oh. Kung humuli, dalawang paa. Hindi po natin tinuturuan yan, ha. Yan po ay obserbasyon base sa ating naaabutan sa kanila para mas maging actual yung ating matututunan dito. Tignan natin kung paano magbakuna dito. Ang sistema ng pagbabakuna nila dito, hindi nila isinasaksak talaga ng parang sumasaksak ng tao. Talagang ano pa rin, ang pagtusok nila ay tusok ng mas gentle ang pagtusok nila dito. Tingnan nyo, oh. Ito, tingnan nyo ito. Inaasinta talaga nila kung saan yung makakapal na parte ng pitso, at saka hindi sila nagmamadali. Dapat naman talaga ganun ang pagbabakuna, kasi kung lagi ko yung nagmamadali, nawawala yung essence nung pagbabakuna. Nangyayari lang, ma-accomplish lang, maubos yung bakuna, pero hindi na itutusok ng ayos. Hindi katulad ng mga ganito, oh. Inaayos ang tusok, sinisigurado na may pumapasok na mga bakuna. Nang matagal na kayo nagbabakuna, no? Gaano katagal na yan? 2 taon. Eto lahat sila. Ikaw din, Neng. Mga 2 taon na kayo nagbabakuna. Magdadalawa. So, yan, tignan nyo. Magdadalawang taon na, pero maingat pa rin sila magbakuna. Hindi nyo masasabing hindi bihasa yan. Tignan nyo. Dapat ganito talaga yung pagbabakuna. Hindi yung minamadali na parang wala nang bukas. Pagka ganito ang pagbabakuna, bihira din yung problema sa sakit kung ano yung binabakuna natin, kasi sigurado eh. Tapos yung kanilang mga gamit, bago nila gamitin yan, sinisigurado nilang gumagana. Yung mga hiringgilya at may mga ice gel yan, yun, oh. So ang tawag dito ay intramuscular injection, or yung IM na tinatawag nila. Tignan nyo, ayun, oh. Tinitignan pa nga nila maigi, hindi yan sinatsambahan. Kasi ang pagbabakuna naman po, hindi yan pagalingan o pasikatan. Kailangan yan precise at sinisigurado. Yun ang tamang pagbabakuna. Kasi po kung hindi nyo aayusin ang pagbabakuna, wala rin po, niloloko nyo lang sarili nyo. So from handling ng vaccine, sa paghuli po ng manok na babakunahan, yan po ang sistema nila. Tignan nyo ang kilos ng mga tao rito. Pino. Hindi ko alam kung dahil puro babae ito, kung mapapansin nyo, or mas mga bata, mas ano, hindi. Dito mayroong magulang na rin dito. Ito isa, oh. Pero karamihan dito mga bata. Bata pa para ikumpara sa mga vaccination crew na nakikita natin sa ibang lugar. Oh. Yun, oh, inaasinta. Tingnan nyo. Obserbahan nyo yung ibang vaccination crew na sobrang bibilis magbakuna. Tapos obserbahan nyo yung mga manok na kanilang binakunahan. Doon makikita yun. Yun sa kung yung manok ba ay tinatamaan. Bukod sa programa, yung handling, yung sistema ng paghuli ng manok, at yung sistema ng pagbabakuna, doon yung makikita kung efficient ba yung pagkakabakuna. So ito, so far ang manok namin dito ayos. Kaya I hope meron talaga kayong natutunan ngayong araw na ito at pwede ninyong gamitin sa inyong mga farm. So muli, ito po si Dr. Eugene Tan, ang inyo pong lingkod na poultry practitioner at poultry health consultant
God bless po sa inyong lahat.